Bago pa man tuluyang maiproseso ng isip ni Rico ang lahat, dalawang lalaking nakaitim na suit, nakasinlaki ng pader ng Quiapo Church, ang marahang humakbang sa magkabilan niyang gilid. Hindi sila nagsalita, hindi sila gumawa ng anumang marahas na kilos, ngunit ang presensya nila ay sapat na para maging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang isa ay marahang kinuha ang halos wala nang lamang styrofoam box mula sa kanyang kamay, habang ang isa naman ay magalang, ngunit may diin na itinuro ang daan palabas. Sumama ka sa amin. Hindi iyon pakiusap. Iyon ay isang utos na binalot sa manipis na tela ng kagandahang asal. Ang boses ay nagmula kay Isabela, na nakatayo na ngayon sa may pintuan, nakatalikod sa kanya. Ang ginintuang damit nito ay kumikinang na parang isang bituin na naligaw sa kariman ng Quiapo. Ang buong karinderya ay nanatiling tahimik. Ang mga tao ay parang mga estatwang nakatitig. Ang mga bibig ay nakabukas pa rin sa pagkamangha. Ang sahig na dating marumi ay nababalutan na ngayon ng makapal na alpombra ng mga 1,000 piso. Ang hangin ay amoy pera, isang amoy na parehong nakakahilo at nakakatakot. Walang nagawa si Rico kundi tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, tila hindi sa kanya. Bawat hakbang papalabas ay parang isang paglalakbay patungo sa bitayan. Habang nilalampasan niya ang mga mesang puno ng mga taong katulad niya, mga manggagawa, mga driver, mga tindra, nakita niya sa kanilang mga mata ang pinaghalong inggit, pagtataka, at awa. Sa isang iglap, siya ay naging isang estranghero sa sarili niyang mundo. Paglabas nila, ang ingay at alikabok ng Maynila ay tila na sa ibang dimensyon. Ang linya ng mga itim na sasakyan ay humaharang sa buong kalye. Ang mga makintab na pinto nito ay sumasalamin sa gusgusing tanawin sa paligid. Binuksan ng isang bantay ang pinto ng puting Porsche Panamera. Ang loob nito ay isang santuwaryo ng katahimikan at karangyaan. Ang amoy ng mamahaling leather at banayad na pabango ay sumalubong sa kanya, isang matinding sampal kumpara sa amoy ng usok at pinagpawisan na siyang kinalakihan. Isinara ang pinto at ang lahat ng tunog mula sa labas ay biglang naglaho. Naiwan siyang mag-isa sa likod kasama si Isabela. Hindi siya nagsalita. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Ang perpektong mukha nito ay walang emosyon, na para bang ang kaguluhang nilikha niya ay isang ordinaryong pangyayari lamang. Dumaan ang biyahe sa nakabibinging katahimikan. Bawat pagliko ng sasakyan ay naglalayo sa kanya mula sa lahat ng pamilyar. Nilisan nila ang masisikip na eskinita ng Quiapo, tinahak ang maluluwag na kalsada ng Maynila, hanggang sa bumungad sa kanila ang matatayog na gusali ng Bonifacio Global City. Para silang mga salaming tore na tumutusok sa kalangitan, isang mundo na nakikita lang niya sa mga patalastas sa TV. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusaling napakataas na tila inaabot na nito ang mga ulap. Ang pangalan sa harapan ay nakaukit sa ginto, Montoya Tower. Bumaba ka na, utos ni Isabela na una nang lumabas. Muli, walang nagawa si Rico kundi sumunod. Dinala siya ng isang pribadong elevator diretso sa pinakatuktok. Nang bumukas ang pinto, ang hininga ni Rico ay tuluyang naputol. Sinalubong siya ng isang espasyong kay lawak na tila kaya nitong lamunin ang buong Quiapo. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang. Ang mga dingding ay salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng 360-degree na tanawin ng buong Metro Manila. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang kumikinang na mga hiyas na isinaboy sa isang itim na tela. Ang mga kasangkapan ay kakaunti, ngunit mukhang bawat isa ay isang obra maestra. Ito ang penthouse ni Isabela Montoya, ang kanyang kaharian sa kalangitan. Nakatayo si Isabela sa gitna ng sala, nakapameywang. Ang kaninang ball gown ay napalitan na ng isang simpleng itim na silk robe na lalong nagpatingkad sa kanyang kaputian at perpektong hubog. Sa kanyang kamay ay isang kopita ng red wine.
Umupo ka. Sabi niya, itinuturo ang isang puting sofa na mukhang mas malambot pa sa mga ulap. Sumunod si Rico. Maingat na umupo sa dulo nito. Takot na madumihan ang damit na lapat sa kanyang katawan. Ang kanyang uniforme, na kanina lang ay simbolo ng kanyang pagtatrabaho, ngayon ay parang isang basahan sa gitna ng kaputian. Arthur, tawag ni Isabela sa ere. Isang lalaking nasa mid-40s, nakasuot ng perpektong plansadong suit, ang lumabas mula sa isang silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kilos ay mabilis at episyente. Yumuko siya ng bahagya kay Isabela bago bumaling kay Rico. Magandang gabi, Ginoong Santos, sabi ng lalaki na nagpakilalang si Arthur, ang executive assistant ni Isabela. Nandito po tayo para linawin ang alok ni Miss Montoya. Hindi pa rin makapagsalita si Rico. Ang dila niya ay tila nakakabit sa kanyang lalamunan. Itinapat ni Isabela ang kanyang tingin kay Rico at sa unang pagkakataon, may nakita siyang kislap sa mga mata nito. Hindi emosyon, kundi ang lamig ng isang negosyanteng sinusuri ang isang produkto. Alam kong naguguluhan ka, Rico Santos. Simula ni Isabela, ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Kaya didiretsuhin na kita. Kailangan kong magpakasal sa loob ng 3 buwan. Kumunot ang noon ni Rico. Magpakasal? Sa akin? Bakit? Sa wakas ay nagkaroon siya ng boses. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Dahil sa isang kakatwang probisyon sa huling habilin ng aking lolo, ang nagtatag ng Montoya Corporation, upang makuha ko ang buong kontrol sa kumpanya at ang permanenteng posisyon bilang presidente. Kinakailangan kong pakasalan ang isang lalaking kumakatawan sa puso ng masang Pilipino. Isang karaniwang manggagawa. Walang koneksyon, walang yaman, walang impluwensya. Napatanga si Rico. Ito ba ay isang masamang biro? Tila nabasa ni Arthur ang kanyang isip. Sa isang senyas mula kay Isabela, pinindot ni Arthur ang isang remote. Isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame. Ang sumunod na lumabas dito ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Rico. Ang kanyang buong pagkatao, binuod sa isang presentasyon. Pangalan: Rico Santos. Edad: 30, tirahan, Tondo, Maynila. Trabaho: delivery rider, grab food, estado sa buhay. Ulila: may isang nakababatang kapatid. At ang mga sumunod na detalye ay parang mga punyal na sumaksak sa kanyang dibdib. Financial status: utang na nagkakahalaga ng 500,000 kay Big Mike de Guzman, isang kilalang loan shark sa Tondo. Due date: 1 linggo mula ngayon. Kapatid: Maya Santos, 18 taong gulang, may congenital heart disease, tetralogy of Fallot. Nangangailangan ng agarang operasyon na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Record: walang criminal record, malinis. Isang masipag na manggagawa na nagtatrabaho ng 16 oras kada araw. Naramdaman ni Rico na namula ang kanyang mukha sa kahihiyan at galit. Hinubaran siya ng buong pagkatao. Ang kanyang mga pinakatatagong problema at paghihirap ay nakalatag ngayon sa isang screen na parang isang business proposal. Paano ninyo nalaman ang lahat ng ito? Nanginginig niyang tanong. Ginoong Santos, sagot ni Arthur sa isang malamig na tono. Ang Montoya Corporation ay hindi lamang nagmamay-ari ng mga mall at hotel. Nagmamay-ari kami ng impormasyon. Pinili ka namin mula sa libu-libong kandidato. Ikaw ang perpekto. Malinis ka, madaling kontrolin, at higit sa lahat, desperado ka. Ang salitang desperado ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok. Kaya narito ang alok ko. Pagpapatuloy ni Isabela na tila hindi apektado sa paghihirap na ipinapakita sa screen. Inilapag niya ang kanyang kopita at lumapit si Arthur. May dalang isang makapal na folder na gawa sa mamahaling katad. Inilapag ito ni Arthur sa mesang salamin sa harapan ni Rico. Isang kasunduan. Isang kontrata sa kasal. Binuksan ni Rico ang folder. Ang mga pahina ay gawa sa makapal at mamahaling papel na tila seda sa hipo.
Ang mga salita ay nakalimbag sa isang formal at malinaw na font. Ang kasal ay tatagal ng eksaktong 1 taon. Paliwanag ni Isabela na nagsimulang maglakad-lakad sa paligid ng sala na parang isang leon sa loob ng kanyang kulungan. Sa loob ng 1 taon na yon, gagampanan mo ang papel ng isang mapagmahal na asawa sa publiko. Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Lilitaw ka sa lahat ng event na kailangan kitang isama. Ngingiti ka kapag sinabi kong ngumiti ka. Kapalit nito, huminto siya at tumingin muli sa kanya. Ang 1 bilyong piso na inialok ko kanina ay paunang bayad lamang. Sa sandaling pumirma ka, babayaran ng kumpanya ang lahat ng utang mo. Ang operasyon ng kapatid mo ay aayusin at babayaran ng buo sa pinakamahusay na ospital sa bansa. Pagkatapos ng 1 taon, magdidiborsyo tayo. Makakatanggap ka ng 1 pang 1 bilyong piso para magsimula ng bagong buhay kahit saan mo gusto. 1 bilyon, 2 bilyon. Ang mga numero ay napakalaki na hindi kayang unawain ng kanyang isip. Ito ay sapat na pera para mabuhay siya at ang kapatid niya ng ilang habang buhay. Pero may mga patakaran, dagdag ni Isabela. Ang kanyang boses ay biglang naging mas matalas. Unang-una, bawal ang anumang uri ng tunay na emosyon. Ito ay isang transaksyon, isang business deal. Pangalawa, hindi ka maaaring makialam sa aking mga personal na gawain o sa negosyo ng kumpanya. Pangatlo, at pinakamahalaga sa lahat, ang katapatan mo ay sa akin lamang. Anumang pagtatangka na traidorin ako ay may katumbas na parusa na hindi mo gugustuhing malaman. Isinara ni Rico ang folder. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay parang bigat ng buong mundo. Pakiramdam niya ay ipinagbibili niya hindi lang ang kanyang pangalan, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa, ang kanyang dignidad. Bakit ako? Halos pabulong niyang tanong. Maraming iba diyan. Dahil, tulad ng sabi ni Arthur, perpekto ka. Sagot ni Isabela. Isang bakas ng pagkayamot sa kanyang tono. Ang kwento mo, ang ulilang nagsusumikap para sa may sakit na kapatid, ay isang bagay na magugustuhan ng media at ng board of directors. Isa kang perpektong props. Props. Isang kagamitan. Iyon lang ang tingin sa kanya. Sumikip ang dibdib ni Rico. Gusto niyang tumayo, isigaw ang kanyang galit, itapon ang kontrata sa perpektong mukha ng babaeng ito at lumabas. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mukha ni Maya, ang kanyang kapatid. Ang panghihina nito, ang hirap sa paghinga, ang takot sa mga mata nito sa tuwing inaatake ng sakit. Naalala niya ang mga salita ng doktor. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, kung hindi. Naalala niya ang naniningil na si Big Mike, ang mga banta nito, ang malamig na pawis na tumatagaktak sa kanyang likod tuwing nakikita niya ang mga tauhan nito na nag-aabang sa kanilang eskinita. Wala siyang pagpipilian. Nasa dulo na siya ng bangin at si Isabela Montoya ang nag-aalok sa kanya ng isang pares ng pakpak. Mga pakpak na gawa sa ginto, ngunit may kalakip na kadena. Kinuha niya ang mamahaling pluma na nakapatong sa kontrata. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Tiningnan niya si Isabela. Ang mga mata nito ay nanunood, naghihintay, walang bahid ng awa o simpatya. Para sa kanya, isa lang itong pirma sa isang dokumento. Para kay Rico, ito ang pagsuko ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Pumikit siya ng mariin, ang imahe ni Maya ang huling nakita niya sa kanyang isipan. At pagkatapos, sa isang mabilis, ngunit mabigat na kilos, inilagda niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Rico Santos. Ang pangalang ibinigay ng kanyang mga magulang, ngayon ay isang ari-arian ng Montoya Corporation. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Hindi ito isang ngiti ng kaligayahan. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Ang ngiti ng isang reyna na nakuha ang gusto niya. Magaling, sabi niya. Kinuha ni Arthur ang kontrata. Maingat itong isinilid pabalik sa folder.
Magsisimula ang iyong bagong buhay bukas. Isang team ang susundo sa iyo at sa kapatid mo. Dadalhin kayo sa isang ligtas na lugar. Si Maya ay i-admit agad sa ospital. At ikaw, Rico Santos, maghahanda ka na para maging si G. Montoya. Tumalikod si Isabela at muling dumungaw sa bintana. Tinitingnan ang kanyang kaharian sa ibaba. Ang transaksyon ay tapos na. Para sa kanya, si Rico ay wala nang pinagkaiba sa mga gusali at ilaw sa labas. Isang bahagi na lamang ng kanyang malawak na pag-aari. Maligayang pagdating sa mundo ko, sabi niya, hindi lumilingon. Sana ay magustuhan mo ang iyong ginintuang hawla. Ang sumunod na umaga ay isang nakakabighaning bagyo. Bago pa man sumikat ang araw, ang katahimikan ng penthouse ay binasag ng pagdating ng isang maliit na hukbo. Mga lalaki at babaeng nakasuot ng itim na uniforme, ang bawat isa ay may dalang metal na maleta at gamit na tila mula sa isang high-tech na pelikula. Sila ang team na binanggit ni Isabela. Kumilos sila nang may nakakakilabot na kahusayan na parang mga robot na perpekto ang pagkakaprograma. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Hiniwalay si Rico sa kanyang mga lumang damit na parang pag-aalis ng isang maruming balat. Ang kanyang kupas na t-shirt at maong na tanging yaman niya ay inilagay sa isang itim na bag na may tatak na for incineration. Iyon ang unang sampal ng katotohanan. Ang dati niyang pagkatao ay hindi lang itatago. Ito ay susunugin hanggang maging abo. Dinala siya sa isang banyong mas malaki pa sa buong apartment nila ni Maya sa Tondo. Isang grupo ng 3 tao, isang barbero, isang dermatologist at isang manicurist ang nagsimulang magtrabaho sa kanya. Gupit, ahit, facial treatment, paglilinis ng kuko. Naramdaman ni Rico na para siyang isang mamahaling sasakyan na dinadala sa isang car wash. Bawat sulok ng kanyang katawan ay kinukuskos at pinapakintab. Hindi ito nakaka-relax. Ito ay dehumanizing. Nananatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sinusubukang isipin na isa lamang siyang estatwa. Pagkatapos, dinala siya sa isang walk-in closet na kayang maglaman ng isang buong butik. Doon, naghihintay ang isang matandang lalaki na may Europeyong accent, isang kilalang sastre na pinalipad pa mula sa Milan. Ayon sa narinig niyang bulong, sinukat siya mula ulo hanggang paa. Ang tape measure ay dumadampi sa kanyang balat na parang malamig na ahas. Ang pangangatawan niya ay maganda, gawa ng pagbabanat ng buto, hindi ng gym. Puna ng sastre kay Arthur na nakatayo sa isang sulok at nagmamasid na parang isang gwardiya. May potensyal. Potensyal. Isa na naman siyang produkto. Isang hilaw na materyales na kailangang hubugin. Isang oras ang lumipas. At nang muli siyang humarap sa salamin, isang stranghero ang tumitig pabalik sa kanya. Nakasuot siya ng isang perpektong customized na tuksedo. Ang tela ay malambot at magaan, ngunit para kay Rico, ang bigat nito ay parang isang baluti. Ang kanyang magaspang na mga kamay, na sanay sa manibela ng motor at pagbubuhat ng mga delivery bag, ay tila kahiya-hiya sa tabi ng mamahaling French cuffs. Ang kanyang buhok ay may ayos, ang kanyang mukha ay makinis. Nawala na ang Rico na delivery boy. Ang nasa harap niya ay isang tau-tauhan, isang manika na binihisan para sa isang palabas. Hindi masama. Isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nakatayo si Isabela sa may pintuan ng closet, nakasuot ng isang eleganteng pulang damit na humahapit sa kanyang katawan. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay kasing talas ng isang agila na sumusuri sa kanyang biktima. Mukha ka ng presentable. Hindi iyon isang papuri. Iyon ay isang pagtatasan ng isang asset. Ngayong gabi, pagpapatuloy niya, ay ang taunang charity gala ng Montoya Foundation, ang pinakamalaking social event ng taon. Lahat ng importante sa Pilipinas ay naroon. Ito ang magiging unang pagpapakilala mo
sa publiko bilang aking asawa. Idiniin niya ang huling salita na may bahagyang pagkasuklam na tila isang masamang lasa sa kanyang dila. Iniabot sa kanya ni Arthur ang isang maliit na earpiece. "Isuot mo yan," utos ni Isabela. "Si Arthur ay makikipag-usap sa'yo sa buong gabi. Sasabihin niya sa'yo kung sino ang mga taong dapat mong kausapin, kung ano ang dapat mong sabihin, at kung kailan ka dapat tumahimik. Ang tanging trabaho mo ay ngumiti, tumango, at huwag akong ipahiya. Maliwanag?" Tumango lang si Rico. Ano pa ba ang magagawa niya? Ang biyahe papunta sa Manila Hotel, kung saan gaganapin ang gala, ay mabilis at tahimik. Ngunit para kay Rico, ang bawat segundo ay tila isang oras ng pagpapahirap. Habang papalapit sila, isang pader ng mga flash ng kamera ang sumalubong sa kanila. Ang mga reporter ay nagsisiksikan sa red carpet, sumisigaw ng pangalan ni Isabela. "Handa ka na ba, Ginoong Montoya?" Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay may halong panunuya. Bago pa man makasagot si Rico, bumukas na ang pinto ng sasakyan. Ang ingay ay nakabibingi. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Pagbaba ni Isabela, mas lalong umingay ang mga sigawan. Siya ang reyna na dumating sa kanyang korte. Pagbaba ni Rico, isang sandali ng katahimikan ang namayani na sinundan ng nagtatakang bulungan. Sino siya? Kasama ni Miss Montoya? Ang gwapo niya, pero parang hindi pamilyar. Hinawakan ni Isabela ang braso ni Rico. Ang hawak niya ay magaan, ngunit ang diin ay matigas na parang bakal. Isang babala. "Ngumiti ka," bulong niya, habang isang perpektong ngiti ang lumitaw sa kanyang sariling mga labi. Gaya ng isang asong sunod-sunuran, ngumiti si Rico, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang loob ng Grand Ballroom ay isang ibang mundo. Ang mga dambuhalang chandelier ay naglalabas ng ginintuang liwanag sa isang dagat ng mga taong nakabihis ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pabango at kayabangan. Ang bawat isa ay tila may perpektong ngiti at perpektong postura, isang gubat na gawa sa kristal at sutla, kung saan ang mga nangiti ang nagsisilbing pangil ng mga mandarakit. Si Senator De Villa, isang mahalagang alyado sa gobyerno, tumango ka lang, bulong ng boses ni Arthur sa kanyang tenga. Si Don Jaime Zobel, matandang pamilya, igalang mo. Si Gretchen Sai, ang nag-iisang anak ng may-ari ng pinakamalaking kalabang bangko. Huwag kang titingin sa kanya. Sinunod ni Rico ang bawat utos. Pakiramdam niya ay isa siyang papet na kinokontrol ng isang hindi nakikitang kamay. Naglalakad siya sa tabi ni Isabela, ang perpektong accessory sa kanyang perpektong imahe. Maraming lumalapit, bumabati kay Isabela, at pagkatapos ay titingin sa kanya na may pagtataka. "Bella, my dear, hindi mo man lang ipinapakilala ang iyong kasama?" Sabi ng isang matabang lalaki na may malaking brilyante sa kanyang daliri. "Tito Henry," sagot ni Isabela. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbago. "Allow me to introduce my husband, Rico Santos Montoya." Ang pagkabigla sa mukha ng mga tao ay halos nakakatawa, kung hindi lang nakakapanakit. Ang bulungan ay lumakas na parang bubuyog. Husband? Si Isabela Montoya. Ang Ice Queen of BGC ay may asawa. At sino itong Santos Montoya? Hindi nila narinig ang pangalang yon sa alinmang alta sosyedad na pamilya. Habang abala si Isabela sa pakikipag-usap, isang boses ang pumukaw sa atensyon ni Rico. Well, what do we have here?" Isang lalaking matangkad at makisig na may buhok na laging maayos at ngiting tila may itinatagong lason ang lumapit sa kanila. Nakasuot ito ng isang navy blue suit na sigurado si Rico ay mas mahal pa sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. Naramdaman ni Rico ang pagtigas ng braso ni Isabela sa pagkakahawak sa kanya. "Javier," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay bumaba ng ilang degree, lalong lumamig. "Isabela," sagot ng lalaki.
Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Rico. Tiningnan niya si Rico mula ulo hanggang paa. Isang tingin ng hayagang pangmamaliit. Saan mo naman napulot itong bagong laruan mo? Mukhang bago sa kahon. Siya si Javier Delgado, ang nag-iisang tagapagmana ng Delgado Holdings, ang pangunahing karibal ng Montoya Corporation. At ayon sa impormasyong ibinigay ni Arthur kanina, ang lalaking pinakadesperadong mapangasawa si Isabela. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Javier. Babala ni Isabela. Nakaharap mo ang asawa ko. Tumawa si Javier, isang tawang walang kagalakan. Asawa? Bella? Akala ko ba'y mas mataas ang standards mo? So, tell me, Mr. Santos Montoya, lumingon ito kay Rico, saang industriya ka ba galing? Real estate? Banking? O baka naman isa ka sa mga nawawalang apo ng isang sultan? Bumilis ang tibok ng puso ni Rico. Ito na yon, ang pagsubok. Nararamdaman niya ang titig ni Isabela. Isang titig na nagsasabing, sumagot ka ng tama o pagsisisihan mo ito. Ang boses ni Arthur sa kanyang earpiece ay nagsasabi, sabihin mong galing ka sa logistics and investment. Huwag kang magbigay ng detalye. Pero pagbukas niya ng kanyang bibig, hindi ang mga kasinungalingan na inihanda para sa kanya ang lumabas. Bigla niyang naalala ang pagod sa kanyang katawan matapos ang 16 oras na trabaho, ang init ng araw sa kanyang batok, ang ngiti ng mga customer na natutuwa sa mabilis niyang pagdating. Naalala niya ang kanyang dignidad, ang kakarampot na dignidad na natitira sa kanya. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Javier. Hindi po, sagot ni Rico. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi ako galing sa ganyang mga industriya. Ang industriya ko po ay ang mga kalsada ng Maynila. Ang opisina ko ay ang aking motorsiklo. Ang mga kliyente ko ay ang mga taong nagugutom at naghihintay sa kanilang pagkain. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang grupo. Ang mga taong nakarinig ay napatigil sa kanilang pag-uusap. Ngumiti si Rico, isang tunay na ngiti, sa unang pagkakataon ngayong gabi. Isa po akong delivery rider. Ang mukha ni Javier ay nagpakita ng isang saglit na pagkalito, na agad na palitan ng tuwa. Tila nanalo siya sa loto. A delivery rider, bulalas niya, sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. Ha. Bravo, Bella! Bravo! Mula sa boardroom, bumagsak ka sa kalsada. Napaka-poetic. Ang mga tawa at mapanuyang bulungan ay parang mga alon na humampas kay Rico. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Isabela. Tumingin siya dito. Inaasahan na makita ang galit at pagkasuklam. Galit siya, oo. Pero sa ilalim ng galit na yon, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Isang kislap na hindi niya pa nakikita dati. Inaasahan niyang bibitawan siya nito, itataboy, at ipapahiya. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa harap ng lahat, sa gitna ng mga mapanlait na tingin at tawa, ginawa ni Isabela ang isang bagay na hindi inaasahan. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso ni Rico. Inangat niya ang kanyang baba. Ang kanyang postura ay naging mas marangal, mas palaban. Humarap siya kay Javier, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang 2 piraso ng yelo na nasusunog. Oo, Javier, isa siyang delivery rider, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matalas, pumuputol sa ingay ng bulungan. Nagtatrabaho siya ng 16 na oras sa isang araw sa ilalim ng init at ulan para lang may makain ang kanyang pamilya. Alam niya ang halaga ng bawat sentimo na pinagpapaguran. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng dignidad sa gitna ng kahirapan. Humakbang siya palapit kay Javier, hinihila si Rico kasama niya. At iyon, Javier, ay isang bagay na hinding-hindi mo malalaman o maiintindihan. Dahil ang tanging alam mo ay kung paano gastusin ang perang hindi mo pinaghirapan. Isang matinding sampal na hindi gumamit ng kamay. Natigilan si Javier. Ang buong ballroom ay natahimik. Tumingin si Isabela sa lahat ng mga matang nakatutok sa kanila. Isang tingin na puno ng paghamon.
Pagkatapos, lumingon siya kay Rico. Sa isang sandali, nawala ang ice queen. Ang nakita ni Rico ay isang babaeng nag-aalala at sa likod noon, paghanga. Ito ang asawa ko. Idineklara niya sa buong mundo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Si Rico Santos Montoya, at ipinagmamalaki ko siya. Pagkasabi noon, tinalikuran niya si Javier na parang isang basurang iniwan sa daan at nagsimulang maglakad. Hila-hila si Rico na hanggang ngayon ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga tao ay tumabi para bigyan sila ng daan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha, pagkalito, at isang bagong uri ng paggalang para sa kanya, para sa kanila. Sa gabing iyon, sa gitna ng pugad ng mga pating, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rico na hindi lang siya isang props. Naramdaman niya na sa likod ng kontratang yon, sa likod ng bilyon-bilyong pisong yon, isang bagay na totoo ang nagsisimulang mabuo. At iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa lahat ng panghuhusga ng mundo. Ang biyahe patungo sa penthouse ni Isabela Montoya ay isang paglalakbay patungo sa ibang dimensyon. Si Rico ay isinakay sa likod ng isang makintab na itim na Rolls Royce na ang loob ay mas tahimik kaysa sa isang simbahan. Walang maririnig na ingay mula sa magulong trapiko ng Maynila, walang amoy ng usok at alikabok. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang amoy ng mamahaling katad na tila sumisigaw ng yaman na hindi niya kayang unawain. Nakaupo siya sa malambot na upuan, ang kanyang maruming uniforme ay tila isang malaking kasalanan laban sa kalinisan ng sasakyan. Bawat galaw niya ay maingat, takot na makadumi o makasira. Sa tabi niya, si Arthur, ang kanang kamay ni Isabela, ay nakaupo na, parang isang estatwang bakal, walang emosyon, walang imik. Ang sasakyan ay pumasok sa isang pribadong basement na may sariling elevator. Walang ibang tao. Pagbukas ng pinto ng elevator, hindi isang lobby ang bumungad sa kanila, kundi ang mismong sala ng penthouse. Napasinghap si Rico. Ang lugar ay hindi isang bahay, isa itong palasyo sa kalangitan. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang at ang isang buong pader ay salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng nakakasilaw na tanawin ng Bonifacio Global City. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang mga brilyanteng ikinalat sa isang itim na tela. Ang mga kasangkapan ay kakaunti, ngunit mukhang bawat isa ay isang obra maestra. Malamig, malawak, perpekto at walang kaluluwa. Nakatayo si Isabela malapit sa dambuhalang bintana, hawak ang isang kopita ng alak na kulay dugo. Nakatalikod ito sa kanila. Ang kanyang ginintuang bestida ay kumikinang sa liwanag ng syudad. Hindi man lang ito lumingon. Nang marinig ang pagdating nila, "Iwan mo kami, Arthur," utos niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin na nagmumula sa aircon. Yumuko si Arthur at tahimik na umalis. Isinara ang pinto ng elevator sa kanyang likuran. Naiwan silang dalawa ni Rico sa nakabibinging katahimikan ng malawak na espasyo. Naramdaman ni Rico ang bawat tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay isa siyang daga na nakapasok sa kulungan ng isang agila. Dahan-dahang humarap si Isabela. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Habang tinitingnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang tingin nito ay tila tumatagos sa kanyang pagkatao. Sinusuri ang bawat kapintasan. "Umupo ka," sabi niya. Itinuturo ang isang puting sofa na mukhang hindi pa nauupuan ni Numan. Sumunod si Rico na upo sa dulo ng sofa. Ang lambot nito ay tila gusto siyang lamunin. Naglakad si Isabela palapit at umupo sa isang silyang nasa tapat niya. Ipinatong ang isang binti sa ibabaw ng isa. "Alam kong nagtataka ka kung bakit. Hindi iyon isang tanong, iyon ay isang pahayag." Hindi umimik si Rico. Hahayaan na lang niya itong magsalita. "Ang lolo ko, si Don Ignacio Montoya, ang nagtayo ng lahat ng ito." Sabi niya,
Ikinumpas ang kamay sa paligid na tumutukoy hindi lang sa penthouse kundi sa buong syudad sa labas. Siya ay isang taong may prinsipyo at mayroon din siyang kakaibang pagkamapagpatawa. Isang bahid ng pait ang gumuhit sa kanyang boses. Sa kanyang huling habilin, nag-iwan siya ng isang kondisyon, isang katawa-tawang kondisyon. Tumayo siya at muling lumapit sa bintana. Upang makuha ko ang buong kontrol sa Montoya Corporation at manatili bilang permanenteng chairperson, kailangan kong magpakasal sa loob ng 3 buwan. At hindi lang basta kanino. Lumingon siya. At sa pagkakataong ito, may apoy sa kanyang mga mata. Kailangan kong magpakasal sa isang lalaking kumakatawan sa puso ng masang Pilipino. Isang karaniwang manggagawa. Walang yaman, walang pangalan, walang koneksyon. Isang taong, sa mata ng aking lolo, ay magpapaalala sa akin kung saan nagsimula ang pamilya Montoya. Isang sentimental na kalokohan. Ngayon ay naiintindihan na ni Rico. Hindi ito tungkol sa kanya. Isa lamang siyang kasangkapan upang matupad ang isang nakasulat sa papel. At ikaw, Rico Santos, ang napili. Pagpapatuloy ni Isabela. Lumingon siya kay Arthur na muling pumasok nang hindi man lang naramdaman ni Rico. Arthur, ipakita mo sa kanya. Isang pindot lang ni Arthur sa isang tablet at isang bahagi ng salaming pader sa kanilang harapan ay naging isang dambuhalang screen. Lumitaw doon ang mukha ni Rico. Isang litratong kuha ng hindi niya namamalayan, mukha siyang pagod at pawisan. Namilog ang mga mata ni Rico. Ang sumunod na lumabas ay isang kumpletong dosye ng kanyang buhay. Ang kanyang pangalan, edad, petsa ng kapanganakan. Ang kanyang mga yumaong magulang. Ang kanyang kasaysayan sa trabaho. Mula sa pagiging construction worker hanggang sa pagiging delivery rider. At pagkatapos, lumabas ang mga larawan ng kanilang maliit at masikip na apartment sa Tondo. Ang mga pader na nababakbak ang pintura, ang mga lumang kasangkapan. Sumikip ang dibdib ni Rico sa kahihiyan. Sunod na lumitaw ang medical records ni Maya. Ang pangalan ng sakit sa puso nito na nakasulat sa malalaking letra, Tetralogy of Fallot. Ang presyo ng operasyon, 2 milyong piso. Ang mga salita ng doktor, nakaquote, critical, needs immediate surgical intervention. Napalunok si Rico. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat. Isang larawan ni Big Mike, ang loan shark na nagpapahirap sa kanila. Sa ilalim nito ay ang kanyang utang, 300,000 piso, na may tumutubong interes araw-araw. May mga record pa ng mga banta na ipinadala nito sa kanya. Ang buong buhay niya, ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang mga lihim at takot ay nakalantad sa isang malamig at malaking screen para pagtawanan ng babaeng nasa harap niya. Pinili ka namin dahil perpekto ka para sa papel na ito, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang kaluluwa. Malinis ang record mo, walang krimen, walang bisyo. Ang kwento mo bilang isang ulilang kuya na nagsasakripisyo para sa kapatid na may sakit ay isang bagay na madaling ibenta sa media at sa board. Madali kang kontrolin. At higit sa lahat, tumigil siya at tinitigan siya ng diretso sa mata. Wala kang ibang pagpipilian. Tama siya. Nasa dulo na siya ng bangin. Sinigurado ni Isabela Montoya na wala na siyang ibang matatakbuhan. Muling kumilos si Arthur. Inilapag niya sa mesang salamin sa pagitan nila ni Isabela ang isang makapal na folder na gawa sa itim na katad. Binuksan niya ito at inilatag ang isang dokumento. Hindi ito ordinaryong bond paper. Ang papel ay may bahagyang kintab, tila gawa sa seda. Ang mga salita ay nakaprint sa isang eleganteng font. Ito ang kontrata. 1 taon, sabi ni Isabela. Sinisimulan ang paglatag ng mga tuntunin na parang isang general na nagbibigay ng utos sa kanyang mga sundalo. Magpapanggap kang aking mapagmahal na asawa sa loob ng 1 taon.
Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Lilitaw ka sa lahat ng event na kailangan kong daluhan. Ngingiti ka kapag sinabi kong ngumiti ka. Tatahimik ka kapag sinabi kong tumahimik ka. Pagkatapos ng 1 taon, magdidiborsyo tayo. Dahilan? Irreconcilable differences. Walang gulo, walang iskandalo. Ang kabayaran, itinuro niya ang kontrata. 1 bilyong piso. Babayaran ng buo ang operasyon ni Maya sa pinakamagaling na ospital dito, sa pamamagitan ng pinakamagaling na mga doktor sa Asya. Ang lahat ng utang mo, kasama na ang kay Big Mike, ay babayaran bukas na bukas din. Pagkatapos ng diborsyo, makakatanggap ka ng karagdagang 100 milyong piso para makapagsimula ka ng bagong buhay, kahit saan mo gusto, malayo sa akin. Bawat salita ay isang malakas na alon na humahampas sa kanya. 1 bilyong piso, ang kaligtasan ni Maya, ang kalayaan mula sa takot. Ang lahat ng yon, kapalit ng 1 taon ng kanyang buhay. Kapalit ng kanyang kaluluwa, ang kanyang dignidad. Bakit ako? Halos pabulong niyang tanong. Maraming iba dyan. Dahil, tulad ng sabi ko, perpekto ka. Sagot ni Isabela, isang bakas ng pagkayamot sa kanyang tono. Ang kwento mo, ang ulilang nagsusumika para sa may sakit na kapatid, ay isang bagay na magugustuhan ng media at ng board of directors. Isa kang perpektong props. Props. Isang kagamitan. Iyon lang ang tingin sa kanya. Sumikip ang dibdib ni Rico. Gusto niyang tumayo, isigaw ang kanyang galit, itapon ang kontrata sa perpektong mukha ng babaeng ito, at lumabas. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mukha ni Maya, ang kanyang kapatid. Ang panghihina nito, ang hirap sa paghinga, ang takot sa mga mata nito sa tuwing inaatake ng sakit. Naalala niya ang mga salita ng doktor. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, kung hindi. Naalala niya ang naniningil na si Big Mike, ang mga banta nito, ang malamig na pawis na tumatagaktak sa kanyang likod tuwing nakikita niya ang mga tauhan nito na nag-aabang sa kanilang eskinita. Wala siyang pagpipilian. Nasa dulo na siya ng bangin at si Isabela Montoya ang nag-aalok sa kanya ng isang pares ng pakpak. Mga pakpak na gawa sa ginto, ngunit may kalakip na kadena. May mga alituntunin, syempre. Dagdag ni Isabela, ang kanyang tono ay lalong naging parang yelo. Una, bawal ang anumang uri ng pisikal na ugnayan sa pagitan natin, maliban kung kinakailangan sa publiko. Pangalawa, bawal kang makialam sa aking negosyo o sa aking personal na buhay. Pangatlo, at pinakaimportante, bawal kang magkaroon ng tunay na nararamdaman para sa akin. Ito ay isang transaksyon. G. Santos. Isang negosyo. Malinaw ba? Ang bawat alituntunin ay isang rehas na bakal na unti-unting ikinukulong siya. Kinuha niya ang mamahaling pluma na nakapatong sa kontrata. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang bigat ng pluma ay parang bigat ng buong mundo. Tiningnan niya si Isabela. Ang mga mata nito ay nanonood, naghihintay, walang bahid ng awa o simpatya. Para sa kanya, isa lang itong pirma sa isang dokumento. Para kay Rico, ito ang pagsuko ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Pumikit siya ng mariin. Ang imahe ni Maya ang huling nakita niya sa kanyang isipan. Ang kanyang matamis na ngiti, ang kanyang pag-asa na balang araw ay gagaling siya. Para kay Maya. Gagawin niya ang lahat para kay Maya. At pagkatapos, sa isang mabilis, ngunit mabigat na kilos, inilagda niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Rico Santos. Ang pangalang ibinigay ng kanyang mga magulang, ngayon ay isang ari-arian ng Montoya Corporation. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Hindi ito isang ngiti ng kaligayahan, ito ay isang ngiti ng tagumpay. Ang ngiti ng isang reyna na nakuha ang gusto niya. Magaling, sabi niya. Kinuha ni Arthur ang kontrata. Maingat itong isinilid pabalik sa folder.
Magsisimula ang iyong bagong buhay bukas. Isang team ang susundo sa iyo at sa kapatid mo. Dadalhin kayo sa isang ligtas na lugar. Si Maya ay ia-admit agad sa St. Luke's Medical Center Global City. At ikaw, Rico Santos, maghahanda ka na para maging si G. Montoya. Tumalikod si Isabela at muling dumungaw sa bintana. Tinitingnan ang kanyang kaharian sa ibaba. Ang transaksyon ay tapos na. Para sa kanya, si Rico ay wala nang pinagkaiba sa mga gusali at ilaw sa labas. Isang bahagi na lamang ng kanyang malawak na pag-aari. Maligayang pagdating sa mundo ko, sabi niya, hindi lumilingon. Sana ay magustuhan mo ang iyong ginintuang hawla. Ang mga sumunod na 2 linggo ay isang puyo ng mga pangyayari na humila kay Rico palabas sa kanyang dating mundo at marahas na itinapon sa isang universo na dati ay sa mga pelikula at magasin lang niya nakikita. Ang kanyang transformation ay hindi isang dahan-dahang pagbabago. Ito ay isang demolisyon at mabilis na pagtatayo. Isang araw, isa siyang delivery rider na amoy araw at pawis. Kinabukasan, siya ay isang proyekto, ang pinakamahalagang proyekto ng Montoya Corporation. Ang unang hakbang ay ang kanyang pananamit. Dinala siya ni Arthur na laging merong walang emosyong ekspresyon sa isang eksklusibong men's haberdashery sa BGC na ang pangalan ay nakasulat sa maliliit na gintong letra sa isang itim na pinto. Walang mga manikin sa bintana, walang mga presyo na nakasabit. Ang katahimikan sa loob ay parang sa isang museo. Isang matandang Italianong sastre, si Signore Vercelli, ang sumalubong sa kanila na parabang si Rico ay isang dugong bughaw. Kinuha ang kanyang sukat gamit ang isang telang panukat na mas matanda pa sa kanya habang bumubulong sa Italiano tungkol sa potensyal ng kanyang balikat at elegansya ng kanyang tindig. Mga salitang kailanman ay hindi pa naikakabit sa kanyang pagkatao. Pinapili siya ng mga tela na mas malambot pa sa balat ng sanggol. Cashmere, merino wool, Egyptian cotton. Bawat rolyo ng tela ay nagkakahalaga ng higit pa sa kanyang kinikita sa isang buong taon. Pakiramdam niya ay isang huwad, isang impostor na naglalaro sa kasuotan ng isang hari. Nang isuot niya ang unang tailored suit, isang navy blue 3-piece na tila yumakap sa kanyang katawan ng perpekto, tumingin siya sa salamin at hindi nakilala ang sariling refleksyon. Nawala ang pagod na delivery rider. Ang nasa harap niya ay isang estranghero na may tindig na matikas at mga matang puno ng pag-aalinlangan. Sumunod ang mga aralin sa tamang asal. Isang matandang babae na nagngangalang Mrs. de la Vega na may buhok na kasing puti ng perlas at likod na kasing tuwid ng isang ruler ang naging kanyang guro. Sa isa sa mga maliliit na function room ng penthouse, tinuruan siya nito kung paano kumain gamit ang napakaraming kubyertos, kung aling tinidor ang para sa salad at kung alin ang para sa isda. Tinuruan siya kung paano humawak ng kopita ng alak. Hawakan mo sa stem, Mr. Santos, hindi sa mismong baso. Hindi iyan bote ng beer. Kung paano makipagkamay, matatag, ngunit hindi masakit. At kung paano ngumiti. Isang maliit na ngiti na hindi umaabot sa mata. Nagpapahiwatig ito ng kapangyarihan at misteryo. Bawat araw ay isang pagsubok. Bawat araw ay isang paalala na hindi siya kabilang dito. Sa gabi, pagkatapos ng mga aralin, umuuwi siya sa isang bagong ligtas na bahay. Isang marangyang condo unit na malapit sa ospital ni Maya. Doon, hinuhubad niya ang mamahaling kasuotan. Isinusuot ang kanyang lumang shorts at t-shirt at doon lang siya muling nakakahinga. Doon lang siya muling nagiging si Rico. Si Isabela ay halos hindi niya nakikita sa mga panahong ito. Lahat ay idinadaan nito kay Arthur. Para siyang isang manika na inaayusan para sa isang dula. At si Isabela ang direktor na nanonood mula sa malayo. Hinihintay ang premiere night. At ang premiere night ay dumating sa anyo ng Silahis Charity Ball, ang pinakamalaking social event ng taon. Handa ka na?
Tanong ni Isabela. Ang boses niya ay kasing lamig ng mga brilyante sa kanyang leeg. Nakatayo sila sa entrance ng Grand Ballroom ng The Manila Peninsula. Ang lugar ay naliligo sa gintong ilaw mula sa mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng isang string quartet na tumutugtog ng Vivaldi. Nakasuot si Rico ng isang itim na tuksedo na perpekto ang pagkakatahi. Sa tabi niya, si Isabela ay isang pangitain sa isang emerald green na gown na kumikinang sa bawat galaw niya, tila isang diyosa ng kagubatan na naligaw sa isang pugad ng mga buwitre. Hindi ko alam, tapat na sagot ni Rico. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso. Tandaan mo ang mga patakaran, Rico. Ngumiti ka. Tumango ka. Huwag kang magsasalita hanggat hindi ka kinakausap. Ako ang bahala sa lahat. Isa ka lang magandang palamuti sa tabi ko ngayong gabi. Intindihin mo yan. Ang kanyang mga salita ay parang isang sampal na nagpagising sa kanya. Palamuti. Props. Iyon ang kanyang papel. Tumango siya. Inayos ang kanyang postura at ipinaskil sa kanyang mukha ang peking ngiti na itinuro ni Mrs. De La Vega. Pagpasok nila, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang bulungan ay parang pagaspas ng mga pakpak ng bubuyog. Si Isabela Montoya, ang ice queen ng BGC, ay may kasamang lalaki. At hindi lang basta sino mang lalaki. Isang strangherong napakakisig na tila inukit mula sa bato. Hinigpitan ni Isabela ang hawak sa kanya. Isang kilos na sa mata ng iba ay pagmamahal. Ngunit para sa kanilang dalawa ay isang pagmamay-ari. Isang senyas na siya ang may kontrol. Iginiya siya nito sa karagatan ng mga taong nakangiti, ngunit may mga matang mapanuri. Mga taong bumabati sa kanila, ngunit ang mga bulong ay puno ng lason kapag sila'y nakatalikod. Bella, darling! Isang boses ang pumukaw sa kanila. Isang lalaki ang lumapit, may hawak na 2 baso ng champagne. Siya ay matangkad, makisig sa isang maputing suit at may ngiti na sobrang perpekto para maging totoo. Ngunit ang kanyang mga mata, habang nakatingin kay Rico, ay kasing lamig ng sa isang pating na nakaamoy ng dugo. Javier, sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay bumaba ng ilang degree. Akala ko, nasa New York ka. Paano ko palalampasin ang pinakamalaking gabi ng taon? At mukhang may sorpresa ka para sa amin. Sabi ni Javier Delgado. Ang kanyang tingin ay dumapo kay Rico mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang presyo ng isang kabayo. Hindi mo man lang ba kami ipapakilala? Si Javier Delgado, CEO ng Delgado Land, pakilala ni Isabela, may bahid ng pagkayamot. Javier, ito ang asawa ko, si Rico Montoya. Ang pagdidiin sa salitang asawa at ang apelyidong Montoya ay hindi nakalampas kay Javier. Ngumisi ito. Montoya, ang bilis naman. Binabati kita. So Mr. Santos, ang Montoya pala. Anong industriya ang ginagalawan mo? Real estate? Tech? Mining? Siguradong isang bagay na makabuluhan para makuha ang atensyon ng ating reyna. Ang tanong ay parang isang patibong na may pain. Ito na yon, ang pagsubok. Tumingin si Rico kay Isabela, naghahanap ng sagot, ng tulong. Pero ang mukha nito ay isang blangkong maskara. Tila hinahayaan siyang malunod. Nag-init ang mukha ni Rico. Naramdaman niya ang mga matang nakapaligid sa kanila, naghihintay sa kanyang sagot. Ang mga kasinungalingang inihanda nila para sa gabing ito ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Isang investor, isang consultant, isang pribadong negosyante. Lahat iyon ay parang abo sa kanyang dila. Naalala niya ang bigat ng mga kahon ng pagkain sa kanyang likod. Naalala niya ang pagod sa kanyang katawan matapos ang 16 oras na trabaho. Ang init ng araw sa kanyang batok, ang ngingiti ng mga customer na natutuwa sa mabilis niyang pagdating. Naalala niya ang kanyang dignidad, ang kakarampot na dignidad na natitira sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Javier. Hindi po, sagot ni Rico. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi ako galing sa ganyang mga industriya.
Ang industriya ko po ay ang mga kalsada ng Maynila. Ang opisina ko ay ang aking motorsiklo. Ang mga kliyente ko ay ang mga taong nagugutom at naghihintay sa kanilang pagkain. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang grupo. Ang mga taong nakarinig ay napatigil sa kanilang pag-uusap. Ngumiti si Rico, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon ngayong gabi. Isa po akong delivery rider. Ang mukha ni Javier ay nagpakita ng isang saglit na pagkalito na agad na palitan ng tuwa. Tila nanalo siya sa loto. A delivery rider. Bulalas niya, sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. Hahaha. Bravo, Bella. Bravo. Mula sa boardroom, bumagsak ka sa kalsada. Napaka-poetic. Ang mga tawa at mapanuyang bulungan ay parang mga alon na humampas kay Rico. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Isabela. Tumingin siya dito. Inaasahan na makita ang galit at pagkasuklam. Galit siya, oo. Pero sa ilalim ng galit na yon, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Isang kislap na hindi niya pa nakikita dati. Inaasahan niyang bibitawan siya nito, itataboy at ipapahiya. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa harap ng lahat, sa gitna ng mga mapanlait na tingin at tawa, ginawa ni Isabela ang isang bagay na hindi inaasahan. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso ni Rico. Inangat niya ang kanyang baba, ang kanyang postura ay naging mas marangal, mas palaban. Humarap siya kay Javier, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang 2 piraso ng yelo na nasusunog. Oo, Javier. Isa siyang delivery rider. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matalas, pumuputol sa ingay ng bulungan. Nagtatrabaho siya ng 16 na oras sa isang araw sa ilalim ng init at ulan para lang may makain ang kanyang pamilya. Alam niya ang halaga ng bawat sentimo na pinagpapaguran. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng dignidad sa gitna ng kahirapan. Humakbang siya palapit kay Javier, hinihila si Rico kasama niya. At iyon, Javier, ay isang bagay na hinding-hindi mo malalaman o maiintindihan. Dahil ang tanging alam mo ay kung paano gastusin ang perang hindi mo pinaghirapan. Isang matinding sampal na hindi gumamit ng kamay. Natigilan si Javier. Ang buong ballroom ay natahimik. Tumingin si Isabela sa lahat ng mga matang nakatutok sa kanila. Isang tingin na puno ng paghamon. Pagkatapos, lumingon siya kay Rico. Sa isang sandali, nawala ang ice queen. Ang nakita ni Rico ay isang babaeng nag-aalala at sa likod noon, paghanga. Ito ang asawa ko. Idineklara niya sa buong mundo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Si Rico Santos Montoya at ipinagmamalaki ko siya. Pagkasabi noon, tinalikuran niya si Javier na parang isang basurang iniwan sa daan at nagsimulang maglakad. Hila-hila si Rico na hanggang mga ngayon ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga tao ay tumabi para bigyan sila ng daan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha, pagkalito, at isang bagong uri ng paggalang para sa kanya, para sa kanila. Sa gabing iyon, sa gitna ng pugad ng mga pating, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rico na hindi lang siya isang props. Naramdaman niya na sa likod ng kontratang yon, sa likod ng bilyon-bilyong pisong yon, isang bagay na totoo ang nagsisimulang mabuo. At iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa lahat ng panghuhusga ng mundo. Ang biyahe pabalik sa penthouse ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Bawat pag-ikot ng gulong ng Rolls-Royce sa aspalto ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng sasakyan. Inasahan ni Rico ang isang bagyo, sigawan, insulto, ang pagtatapos ng kontrata. Inaasahan niyang itatapon siya palabas ng sasakyan sa gitna ng EDSA. Ngunit wala. Si Isabela ay nakatingin lamang sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang mukha na parang mga makukulay na multo. Ang kanyang perpektong postura ay hindi nagbago. Ngunit nakita ni Rico ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga kamay.
sa ibabaw ng kanyang emerald green na gown, ang tanging ebidensya ng unos na nagaganap sa loob niya. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita si Rico. Ano pa ba ang sasabihin niya? Sinira niya ang mga alituntunin. Nagsalita siya ng hindi tinatanong. Inilagay niya ang kanilang sikreto sa alanganin. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, may isang bahagi sa kanya na hindi nagsisisi. Ang pagtatanggol ni Isabela sa kanya. Iyon ay isang bagay na hindi niya malilimutan. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Pagdating nila sa penthouse, ang malawak na sala ay madilim at malamig. Tanging ang malambot na ilaw mula sa isang lamp sa sulok ang nagbibigay liwanag. Inalis ni Isabela ang kanyang sapatos. Ang bawat kilos ay puno ng pagod. "Magpahinga ka na," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. Hindi nakatingin kay Rico. "Marami kang dapat paghandaan bukas." Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad patungo sa kanyang silid. Ang kanyang gown ay parang isang ilog ng esmeralda na dumadaloy sa sahig na gawa sa marmol. Walang galit, walang sumbat, tanging isang nakakapangilabot na kapag-uran. Ang katahimikang ito ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan niyang sigaw. Ang mga sumunod na araw ay nagtatag ng isang kakaibang routine sa loob ng ginintuang hawla. Opisyal na lumipat si Rico sa isa sa mga guest suite ng penthouse, isang silid na mas malaki pa sa buong apartment nila ni Maya. May sarili itong banyo na kasing laki ng isang sala at isang walk-in closet na puno ng mga bagong damit na hindi pa niya naisusuot. Maganda ito, ngunit walang kaluluwa, walang init. Parang isang mamahaling hotel na hindi mo matatawag na tahanan. Si Isabela, sa kabilang banda, ay mas naging mailap pa. Lumalabas siya bago pa man magising si Rico at umuuwi kapag hating gabi na. Kung magkasalubong man sila sa pasilyo, isang tipid na tango lang ang kanyang ibinibigay. Ang tanging komunikasyon nila ay sa pamamagitan ni Arthur, na nagbibigay kay Rico ng kanyang schedule, mga dinner meeting, mga charity event, mga photo op kung saan kailangan niyang gampanan ang papel ng mapagmahal na asawa. Isang gabi, nagising si Rico sa gitna ng katahimikan, 3:00 ng madaling araw. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, napansin niya ang isang manipis na linya ng liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto ng opisina ni Isabela. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig niya ang boses nito, matigas at walang awa, kahit na halatang pagod na. "I don't care about your excuses, Mr. Chen. The deadline was yesterday. No, liquidate their assets. I want Montoya Corporation to own that land by sunrise. Do it." Isang pag-click ang narinig niya. Senyales na tapos na ang tawag. Sinundan ito ng isang malalim na buntong hininga. Isang tunog ng sobrang pagod at kalungkutan na tila tumagos sa pinto at umabot sa puso ni Rico. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang Ice Queen, hindi ang bilyonaryang CEO. Nakita niya ang isang babae na nag-iisang pasa ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang bagay na walang kinalaman sa kontrata, sa pera, o sa mga alituntunin. Pumunta siya sa malawak at modernong kusina. Binuksan niya ang state-of-the-art na refrigerator at nakahanap ng manok, luya, at kanin na natira. Simple lang ang alam niyang lutuin, mga pagkain na nakagisnan niya. Mga pagkaing pampaginhawa. Sa loob ng halos 1 oras, ang tanging maririnig sa katahimikan ng penthouse ay ang mahinang tunog ng paghiwa niya ng mga sangkap at ang banayad na pagkulo ng sabaw. Ang amoy ng nilulutong luya at bawang ay unti-unting pumuno sa malamig na hangin, isang mainit at pamilyar na amoy sa isang lugar na banyaga. Nagluto siya ng arroz caldo. May pag-aalinlangan, kumuha siya ng isang mangkok. Maingat itong sinalinan at dinala ito sa tapat ng opisina ni Isabela. Kumatok siya ng 2 beses. "Leave me alone, Arthur," sigaw mula sa loob.
Binuksan ni Rico ang pinto. Nakaupo si Isabela sa kanyang dambuhalang mesa, napapaligiran ng mga tambak na dokumento. Ang mukha niya ay namumutla sa ilalim ng ilaw ng desk lamp. Nang makita siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na agad napalitan ng inis. "Anong ginagawa mo dito?" Sinabi kong. Hindi siya pinatapos ni Rico. Lumakad siya papunta sa mesa at maingat na inilapag ang mainit na mangkok ng lugaw sa isang maliit na espasyo sa pagitan ng mga papeles. "Kumain ka muna," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. "Hindi ka pa naghahapunan. Lalamig ka sa ginagawa mo." Natigilan si Isabela. Tumingin siya sa mangkok. Pagkatapos ay kay Rico. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas na para bang may gusto siyang sabihin. Isang insulto, isang utos, ngunit walang salitang lumabas. Tumalikod si Rico at lumabas ng opisina. Isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Isabela na nakatitig sa mangkok. Arroz caldo. Isang pagkaing simple. Isang pagkaing para sa mga ordinaryong tao. Walang sinuman, kahit kailanman, ang nagluto para sa kanya mula noong namatay ang kanyang lolo. Para sa lahat, siya ay isang makina na kailangang bigyan ng data at mga report, hindi isang taong kailangang kumain. Nag-aalangan. Kinuha niya ang kutsara. Dahan-dahan siyang sumubo. Ang init ng lugaw ay kumalat sa kanyang lalamunan, pababa sa kanyang dibdib. Isang init na hindi lang mula sa pagkain. May kasama itong kalinga. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan ng pakiramdam. At sa gitna ng kanyang malamig na opisina, sa gitna ng kanyang bilyon-bilyong pisong problema, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng Ice Queen at tahimik na nahulog sa mangkok. Samantala, sa isang marangyang bar, sa kabilang panig ng lungsod, si Javier Delgado ay hindi mapakali. Ang alaala ng pagpapahiya sa kanya sa charity ball ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang delivery rider. Bulong niya sa sarili, ibinagsak ang baso ng whiskey sa mesa. Tumawag siya sa kanyang private investigator. "Nahanap mo na ba?" tanong niya. Ang boses ay puno ng lason. "Opo, Sir Javier." Sagot ng boses sa kabilang linya. "Medyo mahirap, pero may nakuha kami. May isang source sa loob ng Montoya Corp. Isang abogado na may sama ng loob kay Miss Montoya. Mukhang may pinirmahan silang dalawa. Isang bagay na napakasikreto." Napangisi si Javier. "Ipadala mo sa akin. Ngayon din." Ilang minuto lang, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Binuksan niya ito. Isang kopya ng kontrata sa kasal. Bawat salita, bawat numero. 1 bilyong piso. Ang operasyon ng kapatid. Ang isang taong kasunduan. Ha 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 ha. Tumawa si Javier ng malakas. Isang tawang puno ng tagumpay at kasamaan. "Got you, Bella. Got you." May plano na siyang nabubuo. Isang plano na hindi lang sisira kay Isabela, kundi magbibigay din sa kanya ng lahat ng gusto niya. Ang kumpanya at ang babae. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang pinakahihintay na balita. Tinawagan ni Arthur si Rico. "Mr. Santos, magandang balita po. Ang operasyon ni Maya ay naging matagumpay. She is stable and recovering well." Gumuho ang lahat ng lakas ni Rico. Napaupo siya sa sahig ng kanyang marangyang silid. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Umiyak siya. Umiyak siya ng husto. Luha ng pasasalamat, ng ginhawa, ng kaligayahan. Ligtas na si Maya. Ang kanyang maliit na kapatid ay mabubuhay. Ang una niyang naisip ay si Isabela. Kailangan niyang magpasalamat. Hindi sapat ang salita, alam niya. Pero kailangan niyang sabihin ito. Hinanap niya ito sa buong penthouse. Wala ito sa opisina, sa sala, o sa library. Isang katulong ang nagsabi sa kanya na nasa main balcony ito. Nang marating niya ang malawak na balcony, natagpuan niya ito doon. Nakatayo mag-isa sa dulo. Nakatalikod sa kanya. Nakatingin sa kumikinang na syudad ng BGC. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagpapalipad
Sa kanyang mamahaling silk robe, ginagawa siyang isang malungkot na figura laban sa karagatan ng mga ilaw. Mukha siyang pagod. Mukha siyang nag-iisa. Kumuha si Rico ng isang makapal na cashmere blanket mula sa isang silya sa malapit. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog sa batong sahig. Nang nasa likuran na niya ito, maingat niyang ipinatong ang kumot sa kanyang mga balikat. Nagulat si Isabela, bahagyang napatalon. Humarap siya, handang magalit. Ngunit natigilan nang makita si Rico. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. "Salamat," sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa pigil na emosyon. "Salamat, Isabela. Para kay Maya, utang ko sa iyo ang buhay niya. Hinding-hindi ko mababayaran to." Ang sinseridad sa kanyang boses ay tila isang malakas na puwersa na bumiyak sa huling pader na nakapalibot sa puso ni Isabela. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang mga mata niya ay biglang nag-iba. Nawala ang talim, nawala ang lamig. Ang nakita ni Rico ay isang bakas ng sakit at pagod. "Ang lolo ko lang ang nag-alala kung nilalamig ako." Mahinang sabi niya, halos para sa sarili. Tumingin siya sa malayo. Nang mamatay siya, lahat sila. Ang tita ko, mga pinsan ko, ang board. Lahat sila ay nakatingin sa akin na parang isang premyo na dapat makuha. Isang kasangkapan para sa kanilang mga ambisyon. Walang nagtanong kung okay lang ako. Walang nagtanong kung ano ang gusto ko. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Rico na magsalita ito tungkol sa sarili. Nakinig lang siya. "Kaya natutunan kong maging malamig," patuloy niya. "Natutunan kong maging tuso, maging walang awa. Dahil sa mundo ko, ang kahinaan ay dugo sa tubig at napapaligiran ako ng mga pating. Kailangan kong maging yelo para hindi sila manalo, para hindi nila ako malunod." Itinuro niya ang nagniningning na syudad sa kanilang harapan. "Ang kaharian na ito, ang Montoya Corporation, ito rin ang aking kulungan. Bawat araw ay isang laban." Sa sandaling iyon, naunawaan ni Rico ang lahat. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang halimaw. Siya ay isang mandirigma na napilitang isuot ang isang nakakatakot na baluti para lang mabuhay. At sa ilalim ng baluting iyon ay isang taong sugatan at nag-iisa. Isang emosyon na hindi niya dapat maramdaman ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Isang pagnanais na protektahan ito. Isang bagay na direktang lumalabag sa rule number 3. Sa gitna ng kanilang katahimikan, isang sandali ng brilyanteng koneksyon sa ilalim ng mga bituin, isang malakas na pagbuzz ang bumasag sa lahat. Ang telepono ni Isabela sa bulsa ng kanyang robe. Kinuha niya ito. Ang kanyang mukha ay halatang nainis sa interrupsyon. Ngunit nang tingnan niya ang screen, unti-unting nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang ice screen ay nagbalik, ngunit ngayon, ang yelo ay basag-basag at puno ng pangamba. Nanginginig ang kanyang kamay nang ipakita niya ang screen kay Rico. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sa itaas ay isang litrato, isang malinaw na kopya ng kanilang kontratang may pirma nilang dalawa. Sa ilalim nito ay ang mensahe. Ang reyna at ang pulubi, isang magandang fairy tale. O isang bilyong pisong panloloko. Mayroon kang 48 oras para ipawalang bisa ang iyong pekeng kasal at ipahayag ang iyong engagement sa akin. Kung hindi, malalaman ng buong mundo ang iyong sikreto. Tik-tak, Bella. Ang lamig ng gabi ay tila dumoble. Kumakagat sa balat na hindi kayang protektahan ng mamahaling cashmere blanket. Ang hangin na kanina'y tila isang malungkot na bulong ay naging isang sigaw na nagpatigil sa mundo nilang dalawa. Ang screen ng telepono ay isang maliit na parihaba ng lason. Ang mga salita ni Javier ay mga digital na ahas na gumapang mula sa salamin at tumuklaw sa puso ni Isabela. Para sa isang babaeng sanay sa pagkontrol, sa pagbagsak ng stock market at sa pagpapatalsik ng mga CEO sa isang iglap,
Ang makita siyang manginig ay parang pagkakita sa isang bundok na gumuho. Ang kanyang kamay na may hawak sa telepono ay nanginginig ng bahagya, sapat lang para mapansin ni Rico. Ang kanyang mukha, na laging isang perpektong maskara ng yelo, ay nagkaroon ng maliliit na lamat. Sa ilalim ng mga bituin, sa unang pagkakataon, nakita ni Rico ang takot sa mga mata ng Reyna. Javier. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang sumpa. Bago pa man makapagsalita si Rico, ang CEO sa loob niya ay muling nabuhay. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Mabilis niyang itinago ang telepono, itinayo ang kanyang mga balikat at humarap kay Rico na may bagsik sa mga mata. Pumasok ka na sa loob, Rico. Tapos na ang usapan natin. Ako na ang bahala dito. Iyon ang dating Isabela. Malamig, nag-uutos, naglalagay ng pader. Pero ngayon, nakita na ni Rico kung ano ang nasa likod ng pader na yon. Hindi na siya natakot. Hindi, mariing sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Hindi na ito tungkol sa kontrata, Isabela. Hindi na ito yung problema lang. Problema natin ito. Wala kang alam sa mundong ito. Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay basag. Gagamitin kanya laban sa akin. Sisirain kanya ang pamilya mo, lahat para lang makuha ang gusto niya. Hindi mo naiintindihan. Ang naiintindihan ko ay may isang taong nananakit sa'yo. Sagot ni Rico, humakbang siya palapit. At hindi ako papayag na mangyari iyon. Hindi na ako ang delivery boy na binayaran mo. Asawa mo ako. Kahit sa papel lang, karapatan kong protektahan ka. Ang mga salitang protektahan ka ay tumama kay Isabela na parang isang malakas na sampal. Walang sino man ang nagsabi niyon sa kanya. Lahat ay gustong kumuha mula sa kanya. Gumamit sa kanya. Walang sino man ang nag-alok na maging panangga niya. Ang natitirang oras sa loob ng 48 oras na ultimatum ay lumipas na parang isang bangungot. Hindi natulog si Isabela. Nagkulong siya sa kanyang opisina kasama si Arthur at ang isang team ng mga pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas. Ang katahimikan ng penthouse ay napalitan ng walang tigil na pagring ng mga telepono at ng matatalim na boses na nag-uusap tungkol sa damage control, legal loopholes at corporate warfare. Hindi pinansin ni Javier ang ultimatum. Pagkalipas ng eksaktong 20 na oras, sumabog ang bomba. Ang headline ng Manila Daily Tatler, ang pinakamalaking tabloid sa bansa, ay sumigaw sa bawat newsstand. Ang bilyong pisong kasal, paano binili ng Montoya Queen ang isang delivery boy? Sa loob, naroon ang lahat, mga kopya ng kontrata, ang mga detalye ng sakit ni Maya, ang halaga ng bawat kasinungalingan. Ang kwento ay ipininta na si Isabela ay isang desperadong babae na gumamit ng isang mahirap na tao para sa kanyang pansariling ambisyon. At si Rico ay isang walang dangal na lalaki na ipinagbili ang kanyang sarili para sa pera. Ang epekto ay agaran at brutal. Sa pagbubukas ng Philippine Stock Exchange, ang stock ng Montoya Corporation, MTC, ay bumagsak na parang isang bato na inihulog mula sa langit. Bilyon-bilyong piso ang nawala sa loob lamang ng ilang minuto. Ang telepono ni Isabela ay hindi tumigil sa pagring. Mga galit na miyembro ng board, mga nag-aalalang investor, mga kakompetensyang tila nagdiriwang. Ang kahariang pinaghirapan niyang protektahan ay gumuho sa kanyang harapan. Emergency board meeting. Now, sabi ni Isabela kay Arthur. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang boardroom ng Montoya Corporation ay isang malamig at nakakatakot na lugar. Isang mahabang mesa na gawa sa mahogany ang nasa gitna, napapaligiran ng 12 matatandang lalaki na may mga mukhang kasing tigas ng bato. Sila ang mga pating na binanggit ni Isabela at ngayon, naamoy nila ang dugo sa tubig. Isabela, this is a catastrophe. Sigaw ni Tito Miguel, ang kanyang tiyuhin at ang pinakamaingay sa board. Pinahiya mo ang pangalan ng pamilya,
ang pangalan ng lolo mo dahil sa isang delivery boy. Our stocks are in free fall. The investors are threatening to pull out. Sabi ng isa pa, you have compromised the entire corporation with your personal indiscretions. Tumingin si Isabela sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado. This was a calculated attack by Javier Delgado. It doesn't matter who attacked us, sagot ni Tito Miguel. What matters is that you gave him the ammunition. You need to fix this, now. Call a press conference, deny everything, fire the boy, tell the world he tricked you, that he was a gold digger. Ruin him. Do whatever it takes to save this company. Bawat salita ay parang isang patalim na sumasaksak sa kanya. Itakwil si Rico. Sirain siya. Iyon ang lohikal na gawin. Iyon ang gagawin ng Ice Queen. Iyon ang kailangan niyang gawin para iligtas ang lahat ng ipinaglaban niya. Samantala, sa penthouse, si Rico ay nakaupo sa dilim. Pinapanood ang sarili niyang mukha sa balita. Ang kanyang litrato, isang candid shot habang nagde-deliver siya, pagod at pawisan, ay katabi ng isang larawan ni Isabela sa isang gala, mukhang isang diyosa. Ang reyna at ang pulubi, iyon ang tawag sa kanila. Naramdaman niya ang kahihiyan na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Isabela. Dahil sa kanya, ang babaeng iyon ay nawawasak. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing sakit ng pagtanggal sa sarili niyang puso. Nang gabing iyon, bago ang nakatakdang press conference, pinuntahan niya si Isabela sa kanyang silid. Naabutan niya itong nakatayo sa harap ng isang malaking salamin, suot ang isang puting power suit na nagpapatingkad sa kanyang awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod. Isabela, mahinang sabi ni Rico. Humarap ito. Anong ginagawa mo dito? Dapat ay naghahanda ka na. Hindi ako pupunta, sabi ni Rico. Kumunot ang noo ni Isabela. Anong ibig mong sabihin? Gawin mo ang sinabi ng board. Patuloy ni Rico, ang bawat salita ay isang pasakit. Sabihin mo sa lahat na niloko kita, na pineki ko ang mga dokumento, na ako ang may kasalanan ng lahat. Itapon mo ako sa mga leon. Handa akong tanggapin. Para sa'yo. Para mailigtas mo ang kumpanya mo. Ito lang ang paraan para makabawi ako sa'yo. Natigilan si Isabela. Tinitigan niya si Rico na para bang ngayon lang niya ito nakita. Sa loob ng ilang linggo, ang nakita niya ay isang kasangkapan, isang solusyon sa isang problema. Ngayon, ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaking handang isakripisyo ang kanyang sariling pangalan at dignidad para sa kanya. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Hindi isang malamig na tawa, kundi isang tawang puno ng pait at pagkamangha. Sa buong buhay ko, sabi niya, dahan-dahang lumalapit kay Rico, lahat ng lalaking nakilala ko ay gustong kunin ang pangalan ko, ang kapangyarihan ko, ang pera ko. Ikaw ang unang lalaking handang itapon ang sarili mong pangalan para sa akin. At sa tingin mo papayagan kitang gawin yan? Hinawakan niya ang pisngi ni Rico, ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Magbihis ka. Pupunta ka sa press conference na yon, hindi bilang isang sakripisyo, kundi bilang asawa ko. Ang ballroom ng The Manila Peninsula ay masikip na parang isang lata ng sardinas. Daan-daang mga mamamahayag, mga cameraman at mga vlogger ang naghihintay. Ang kanilang mga kamera ay parang mga mata ng isang gutom na hayop na nakatutok sa podium. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at pananabik sa isang iskandalo. Dumating si Isabela. Naglalakad na may kumpiyansa ng isang reyna na patungo sa kanyang trono. Sa tabi niya, bahagyang nasa likuran, ay si Rico. Suot ang isang perpektong itim na suit. Mukha siyang kabilang sa lugar na yon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang kahandaan na harapin ang anumang paghuhusga. Umupo si Isabela sa gitna. Ang mga flash ng kamera
ay sumabog na parang isang bagyo ng kidlat. Miss Montoya, totoo ba ang kontrata? Ginamit niyo lang ba si Mr. Santos? Anong masasabi niyo sa pagbagsak ng inyong stocks? Itinaas ni Isabela ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos, ngunit nagpatahimik ito sa buong silid. Good morning? Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. I will not waste your time. I will answer the question on everyone's mind. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa dagat ng mga mukha hanggang sa mahanap nito si Rico. Tumingin siya ng diretso dito. Totoo ba na merong isang kasunduan sa pagitan namin ni Rico Santos? Oo. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-type ng mabilis sa kanilang mga laptop. Ito na, ang pagkumpirma. Ang katapusan ng Montoya Queen. Ngunit hindi pa siya tapos. Mula sa kanyang folder, kinuha niya ang isang kopya ng kontrata. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ang dokumento na nagsimula ng lahat. Ang dokumento na sumisira sa kanya. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang mga kamera, sa harap ng buong mundo, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Pinunit niya ito, dahan-dahan. Bawat pagpunit ay isang malakas na tunog sa nakabibinging katahimikan. Pinunit niya ito hanggang sa maging maliliit na piraso na parang puting konfeti. Oo, ulit niya. Ang kanyang boses ngayon ay mas malakas, puno ng damdamin na hindi pa naririnig ng publiko mula sa kanya. Nagsimula ang aming relasyon sa isang kontratang tulad nito. Ngunit ang papel na ito, ang mga salitang nakasulat dito, ang bilyong pisong nakasaad dito, ay matagal nang naging walang halaga. Ibinaling niya ang kanyang buong atensyon kay Rico na nakatayo na ngayon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Para sa kanila, wala nang iba sa silid. Dahil ang nararamdaman ko para sa asawa ko, si Rico Santos, ay totoo. Deklara niya. Ang kanyang boses ay nanginig sa unang pagkakataon. Pinili ko siya, hindi dahil sa isang testamento, hindi para sa isang kumpanya. Pinili ko siya dahil sa puso ko. Pinili ko siya dahil ipinakita niya sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng dignidad, ng pagmamahal, at ng pagiging isang mabuting tao. At kung ang pagpili sa kanya ay mangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid. Kung gayon, wala itong halaga. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Rico. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot, lahat ng kahihiyan ay nawala. Napalitan ito ng isang pag-ibig na napakalaki na tila sasabog mula sa kanyang dibdib. Bago pa man makabawi ang mga media sa kanilang pagkabigla, isang boses ang umalingaw-ngaw. At habang pinag-uusapan natin ang mga kontrata at panloloko, si Arthur ay tumayo sa gilid ng entablado, may hawak na remote. Ang malaking screen sa likod ng podium ay biglang umilaw. Ipinakita nito ang isang video. Isang hidden camera footage mula sa isang mamahaling bar. Naroon si Javier Delgado, lasing, nagyayabang sa kanyang mga kaibigan. Ang pagmamanipula sa stock market ay parang laro lang. Sabi ng boses ni Javier sa video, magpakalat ka ng isang malaking kasinungalingan. Panoorin mong bumagsak ang MTC. Pagkatapos ay bilhin mo ang lahat ng shares sa murang halaga. Sa oras na mapatalsik si Bella at ako na ang pumalit, ako na ang magiging hari ng Maynila. At ang reyna, magiging akin din siya. Ang video ay nagpatuloy. Nagpapakita ng mga dokumento ng mga illegal na transaksyon, mga audio recording ng panunuhol. Isang bundok ng ebidensya na nagpapatunay ng kanyang sistematikong plano na sirain ang Montoya Corporation mula sa loob. Ang buong ballroom ay natigilan. Ang iskandalo ay lumipat ng biktima. Ang pating ay naging pain. Makalipas ang ilang buwan, ang ingay ng mga busina ng jeep at ang amoy ng inihaw na manok ay pumuno sa hangin. Sa isang maliit na karinderya sa Quiapo,
Sa parehong mesang plastik kung saan nagsimula ang lahat, magkatabing nakaupo sina Isabela at Rico. Wala ng mga bodyguard, wala ng Rolls Royce. Si Isabela ay nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt at maong, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Si Rico ay nakasuot ng kanyang lumang damit. Ngunit ang ngiti sa kanilang mga labi ay mas maningning kaysa sa anumang diamante. Magkaharap silang kumakain ng kanin at adobo mula sa mga styrofoam box. Tumawa si Isabela, isang tunay, masayang tawa na umabot sa kanyang mga mata. Alam mo, mas masarap pa ito kaysa sa kahit anong steak sa restaurant na nagkakahalaga ng 10,000. Ngumiti si Rico. Hinawakan niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Ang kamay na dating nagpapatakbo ng isang imperyo ay perpektong magkasya sa kanyang magaspang na palad. Bella, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Ngayon na tapos na ang lahat. Wala ng kontrata. Wala ng pera na nakapagitan sa atin. Wala ng mga kamera. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Gusto mo bang magpakasal ulit sa akin? Sa pagkakataong ito, sa totoo lang, walang audience, walang dahilan. Dahil lang mahal kita. Ang mga mata ni Isabela ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng purong kaligayahan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng init at pagmamahal. Isang ngiting hindi pa nakikita ng mundo. Ang ngiti na para lamang kay Rico. Siyempre naman, bulong niya, mahal kong asawa,